Kung ikaw ay na-set up sa isang arranged marriage, anong gagawin mo? To be honest, I would run away. In this era, like, you have a freedom of your choice. So, I don't think anyone can, like, do arranged marriage for me, even my family or my dad or my mom. Because you only live once, and I think you deserve to be with the person that you love. Anong gagawin mo kung kasal ka na tapos nawala yung spark or love mo sa wife or husband mo? Assuming na wala pa kaming family, if napunta na sa part na na-fall out of love na ako, itatry ko muna, i-work out. Try ko i-rekindle yung spark namin. Pero if it still doesn't work out, I will let go. Pero kung may anak kami naman, hanggat hindi naman ako sinasaktan ng partner ko, I will stay strong for my family. What if ma-fall ka sa isang tao na wala kang balak saluhin? Well, gagawin ko pa rin yung best ko para maparamdam sa kanya na gusto ko siya and try namin mag-workout, and if it doesn't work out, then sa huli, wala akong question sa sarili ko na what if nag-workout? Sinong pipiliin mo? Yung taong mahal ka or yung taong mahal mo? Mahal ako. As a woman, I feel like we're naturally nurturers. So, yung love na binibigay sa amin, minumultiply or nire-nurture or binabalik lang din namin siya dun sa taong love kami. Paano mo masasabi na mahal ka ng isang tao? Kapag binigyan ka niya ng sobrang oras na ultimo, sarili niya, wala na siyang oras. At binibigyan ka niya ng mga effort na minsan hindi mo alam na sobra-sobra na pala. Paano ka nakakapag-decide sa dalawang mahal mo? Like sa pamilya mo, tsaka sa mahal mo? I think it's kind of no-brainer for me. Kasi on my end, I'm okay with my family. So if family or loved ones, siguro I'll still always come back to my family. Kasi sila yung kahit anong mangyari, tatanggapin ka nila, and they'll always be there to listen and help you out. Ano yung tingin mo na dapat yung pinaka-importanteng meron sa isang relationship? Respect. Kahit anong mangyari, dapat may respeto pa rin. Kahit mawala actually yung pagmamahal, basta may respeto, babalik ulit yung pagmamahal. What if maipit ka sa isang situation and then you have to choose between friends or jowa? It will always be best na madami kayo. So, doon ako sa friends ko. Pero kung pwede ko rin dalhin yung jowa, come! Let's go! Masaya! Ikaw ba yung tipong tao na nagtatago ng nararamdaman o sinishare mo? Minsan, na-realize ko na baka ego ko lang yon, or like baka yung sa sitwasyon na yon ako yung parang hindi masyadong tama. So, kailangan mag-reflect muna at isip-isip. Pero eventually, sasabihin ko rin kasi importante ang komunikasyon para hindi magpapatong-patong. Anong theme song ng buhay mo ngayon? I'm not exactly sure, but one song that I have been listening to recently and I feel like I relate to the most growing up ever since I was a little girl is it's a song by Raveena. Wait lang. Sun Don't Leave Me by Raveena. What is one date that you would love to go on over and over again? It's always the first date with someone. Kasi yun yung laging paulit-ulit talaga na pinag-uusapan yun, na pag-uusapan yun in the future na parang, naalala mo yung first time na nagkita tayo? Ano yung naramdaman? Di ba laging may ganang tanong? So yun yung uulit-ulitin ko. What is the craziest thing na feel mo kaya mong gawin for love? Honestly, I think anything. I don't know. Drop everything and leave. If this other person suddenly told me, oh, let's go to somewhere, basically living everything I've ever worked for in the Philippines, I would. Because I feel like work shouldn't be the most important thing in life. Anong gagawin mo kapag mahal na mahal mo pa rin yung tao, pero hindi talaga kayo match? I think I'd just rather be alone. Parang I think it's not fair to the next person that I love na binuhos ko lahat ng pagmamahal ko sa tao na yun. Tapos parang hindi ko mabibigay lahat sa next. So I'd rather be alone na lang kasi if I want to be with someone, I have to make sure na gusto ko mabigay ko lahat sa kanya and hindi pagkukulang yung pagmamahal na mabigay ko. Ano yung pinaka-importanteng bagay sa'yo na kaya mong i-risk para sa pagmamahal? Well, sa love naman mag-risk at mag-risk ka. Pero kung important sa'yo yung bagay na yun, I think the person you love,
siguro dapat hindi kailangan na i-risk mo siya para dun sa tao yung dapat maintindihan. Mahalin niya kung ano ginagawa mo, kung bakit important sa'yo.